apat kaming magkakapatid. Tapos, bunso ako lang yung lalaki sana. Tapos ako naman, alam ko na sa sarili ko na bading ako. Pinasok mo pa yung talagang pang-barako na construction. Oo, nagagawa ko dahil nga takot ako sa tatay ko. At kasama natin ngayon ang minsang naging online celebrity at nagbabalik na si Diwata. Diwata, thank you ha. Nandito ka sa Good News. Thank you din, madam. Gusto ko balikan natin yung buhay mo, yung kwento ng buhay mo. Imagine, from sa ilalim ng tulay, ngayon meron ka ng sariling bahay. Kwento mo nga sa amin yung success journey mo. Kasi dati, sinimula nung nagtitinda ako ng... Kasi dati ang trabaho ko talaga, nung nasa ilalim ako ng tulay, ang source of income namin doon, mga lakal. Tapos bibita namin yung kalakal, magsasaing kami, so mga ganun. So parang survivor yung buhay namin doon. Tapos, yun nga, mayroon sa akin parang nagpasok ng trabaho, nakilala kong construction worker. Pupunta doon sa akin, kaibigan namin. Nag-construction worker ako. Tapos, siguro mga 5 years ako sa construction, helper. Kung, alimbawa, yung mga mason, ako yung naghahalo ng simento, ako yung naghahakot, abot ko. So, mga ganun yung mga trabaho ko nung una. Tapos, lumipat ako sa plumbing, yung sa mga tubo naman. Yung mga, mas mabigat kasi yung sa masonry kasi naghahalo ka ng simento, nagbubuhat. Sa plumbing naman, more on tubo, magpuputol ka lang, abot-abot mo lang doon sa nag-install ng mga ganyan, PVC. Tapos, nag-pandemic, nawala yung trabaho namin, bumalik ulit ako sa ilalim ng tulay. Doon ako nag-start magtinda-tinda. Yung natira kong puhunan na sahod ko, ginawa kong puhunan. Magkano yun? Mga 5,000 lang yung 5,000. puhunan ko before. Oo, kasi ang tinda ko lang dati, sigarilyo lang, soft drinks, at saka mga kapi-kapi. Pero nakaipon ka ng 5,000, ang bilis mag-rolling kasi mabinta yung, pag nauubos na, napapaikot ko, ikot ng ikot. To the point na, gusto ko rin magkaroon ng parisan, uso kasi yung paris sa amin. Tapos mayroon akong kaibigan na magaling magluto, na wala din ng trabaho dahil nga din nagsara ang restaurant, di ba, ng mga pandemic. So pumunta siya sa akin, sabi niya, kung mayroon ka ng puhunan, magtinda-tinda tayo na pagkain, tama nung time na may naipon na ako. So bumili kami ng cart na second hand. Doon nabuo yung Paris na tinda ko. So sa tulong ng friend ko. Tapos yun nga, swinerte ako kasi nung mga time na yun, pinilahan ako, ang daming customer talaga. Ang bilis mag-rolling ng pera. Habang kumikita naman ako, nag-iipon ako. So hanggang sa pangarap ko kasi magkaroon ng bahay kasi ang hirap sa ilalim ng tulay. Kasi walang kuryente, di ba? Walang tubig. Sabi ko, pag nagkapera talaga ako, iipunin ko at ibibili ko kaagad ng bahay. Di bali nang maubos, at least may bahay na ako. Kasi sabi ko, madali nang i-provide yung pagkain. Basta may bahay ka na, may uwian ka, safe ka na. Tanong nga kita, Diwata, kasi sabi mo, pinasok mo yung pagko-construction, pagiging plumber, ganyan. Parang ibang-iba sa tipo mong trabaho, no? Kasi, di ba ang name mo is Diwata. Paano ka nagladlad sa parents mo? Actually, kasi nung maliit pa ako, tago talaga sa probinsya namin. Kasi apat kaming magkakapatid. Tapos, bunso ako lang yung lalaki sana. Tapos yung father ko, parang galit sa pagkabading. Kasi sa probinsya, ganun pagkabading kasi parang hindi nila matanggap noon pa. Hindi katulad ngayon na parang yung bading, katanggap-tanggap na, oo. Tapos ako naman, alam ko na sa sarili ko na bading ako, tinatago ko, nagpapanggap akong lalaki kasi nga, nagagalit yung tatay ko. Kaya pinasok mo pa yung talagang pang-barako na construction. Oo, kaya nasanay ako doon sa probinsya namin. Ang hanap buhay kasi doon namin, magkukupras, magtanim ng palay. Umakyat ako sa nyug. Tapos, yung trabaho ng lalaki, nagagawa ko dahil nga takot ako sa tatay ko. Kung ano yung ipagawa niya sa akin, ginagawa ko kahit na masama yung loob ko. So ngayon, yung mga kapatid ko naman na mamasukan dito sa Manila, so nag-decide ako na sumama at magtrabaho dito sa Manila. Ikaw only boy? Yes. Bunso pa? Bunso pa. Kaya sabi niya sa akin, ako daw yung magmamana ng apelyido namin. Kailangan daw lalaki ako. So yun nga, parang masama sa loob ko, di ba? Hindi ko kasi carry talaga maging lalaki. Parang nagpapanggap lang ako kasi hindi niya ako tanggap. So yun. Kahirap yun? Di ba? Mahirap kasi hindi ka naman talaga tunay na lalaki. Tapos, kumbaga parang hindi mo mailabas yung parang mayroon kang tinik sa dibdib na hindi mo mabitawan. Parang lalaki ako, parang ganun. Pati sa kilos, pagkaharap ko yung tatay ko. Kailan mo finally inilabas? Nung nandito na ako sa Manila, siguro mga 17 years old ako, mga ganyan. Dito na ako nagladlad talaga. So, pero yun nga, dahil nasanay ako sa mga trabaho na panglalaki, kaya kahit sa mga construction na yan, pinasok ko at kaya ko naman, sabi ko nga, kasi ang mindset ko, kaya nga nitong lalaki, ako pa kaya, ibakla ako. Pwede ako maging lalaki, pwede ako sa babae na trabaho. So, nakayanan ko naman.
Pero syempre, nahanap mo yung soulmate business mo dito sa Parisan, di ba? Sa Parisan. Pero ano nangyari, Diwata, na yung lahat ng malalaking branches mo sa Quezon City, sa Laguna, sa Kapampangan, nagsarahan? Ano yung Yes, pakiramdam mo actually doon? kasi, nung habang, ikukwento ko lang noong una, habang pinipilahan yung Parisan ko sa Pasay, may lumapit sa akin na maganda yung usapan namin. Ang usapan namin, tutulungan niya ako ma-expand yung Diwata Paris. Wala akong gagastusin, wala akong ilalabas na pera, pangalan ko lang. Tatanggap ako ng franchising fee at saka royalty fee. Siyempre, ang ganda ng usapan, di ba? Sino ba naman ako para tanggihan yung magandang offer? Kasi, di ba, hindi naman tayo negosyante, parang payayamanin ka dahil dyan sa tulong nila na expansion ng Diwata Paris. Siyempre, kinagat ko. Yun nga, nakapagtayo naman ng mga Diwata Paris talaga at tulad nga ng Pampanga, Quezon City, Caloocan, Laguna. Tapos yun nga, ang naging problema kasi, wala akong natanggap na franchising fee. Tapos ako pa nga yung nautangan nila doon sa kausap ko ng pera. Tapos ang nakakalungkot pa, yung utang nila sa Quezon City na almost 312,000, ako yung nagbayad. Kaya sa madaling salita, parang na-scam ako doon sa Parisan ko na yun. So, yun ang story doon sa mga nagtayo. Franchising yun, pero hindi naman naging maganda ang resulta para sa akin. Magkano nawala sa'yo nun? Actually, Dahil sa- kasi yung franchising fee nga, yun yung hindi naibigay, tapos yung royalty fee na sinasabi nila. Pero ang nakakainis pa at nakakalungkot lang isipin, kasi nga, imbis na kumita ako, di ba sabi ko nga sa'yo, ako pa ngayon nautangan ng cash na 350. Sabi, babalik daw, hindi na naman nakabalik. Then, akala ko, hanggang doon na lang. Nung nagsara na lahat, yung mga Parisan ko, yung Quezon City, yung may-ari, ako yung dinimanda kasi mayroon silang naiwang utang regarding sa mga kuryente, tubig na 312,000. So, obligado ako na nagbayad kasi mayroon court order na kailangan bayaran ko. So, ang pagkakamali ko kasi mayroon akong perma, yun ang nakitang butas. So, listen and learn. Naku, sa tapos buhay wala ko. kang kontrata, wala kang legal document, walang ganun. May kontrata naman kami, pero yun nga, yung kontrata namin hindi nasunod. Kaya lang, nung mga time kasi na pumirma ako ng kontrata, wala naman akong alam talaga. Nadala lang ako doon sa... Di mo na binasa, basta pinirmahan Oo. mo na lang. So, ganun. Hinahabol mo pa ba? Actually, hindi na eh. Hindi na. Kasi parang, di ba, yung mga ibang investor na parang nag-invest, parang yun ang naghahabol sila. Pero kung ako nga lang may kakayahan, pwede rin naman eh. Kaya lang iniisip ko, parang mas maganda na lang siguro, ipasa Diyos ko na lang, Diyos na lang bahala sa akin. Kasi di ba, siyempre, pagka nagdemanda ka, need mo rin ng malaking pera dyan para... Maglalabas ka rin ng pera. Ang gusto So- mong sabihin doon ng scam So, sa'yo? sana, Ano gusto hindi na mong maulit sabihin? yung mga nangyari sa akin sa ibang tao. Sana lang. Ayaw ko na mag-mention kasi baka mamaya, di ba, mabaliktad pa ako. So, hanggang doon lang yung sasabihin ko. Basta yun, yung kininto ko, yun talaga yung nangyari sa mga franchising ko na wala talaga ako natanggap hanggang sa nagsara. Hindi nga nila sinabi na mga nagsara na eh. Wala nang ano eh. Nako. So, yun na lang. Nakapag-save ka ba dati? Actually, lahat naman ng pinaghirapan ko, hindi naman ako naging, nung gastos dito, gastos doon. Kumbaga parang, alam ko na din talaga na, kasi danas ko na yan eh. Sabi ko, pag kumita talaga ako, ipon. Mag-save ako ng pera. At least, dumating man ang point na walang-wala ako, meron ako mahuhugot. So, Saan ka pinaka-proud? ginawa ko naman yun. Ano ginawa? Saan ka proud sa sarili mo na buti na lang ito yung ginawa ko sa pera ko? Yeah, una, yung bahay. Importante. Bahay. So, Tapos- nasa iyo pa rin yung bahay na ito. Tapos pangalawa, meron akong ibang negosyo na hindi Paris, na karamihan hindi nila alam. So, Ano yung mga negosyo? meron kasi akong mga DJB safety gears trading, yung mga pang-construction, mga sapatos, mga helmets, yung mga ganyan. Supplier ako niyan. Kasi napasok mo na yung construction, kaya alam Oo, mo. parang may iniba naman ako, doon ako nagpo-focus ngayon. Tapos yun nga, bumili ako ng sasakyan para may service ako. So, lahat naman Nasa ng iyo pa pera rin. ko, Yung bahay, yung sasakyan. actually gamit ko ngayon, service ko siya. oo. Wow. Tapos yun nga, inimbis ko din talaga sa negosyo at saka nagamit ko naman sa tama. Alam ko yun na nagamit ko sa tama kasi di ba nandiyan naman yun. Yung bahay hindi na mawawala yan. Yung sasakyan mo maluluma na lang pero nandiyan pa rin naman. Oo. So di ba sabi ko nga, madali nang i-provide kasi solo lang naman ako sa buhay. Kumbaga wala naman akong obligasyon talaga. Kung hindi pamilya ko, mother ko, din mga kapatid ko, pamangkin ko. Pero hindi naman ganun ka-obligado. Pag mayroon ako, tumutulong. Pero kapag tama lang, Diwata, anong wish mo sa buhay? Gusto mo ba magkaroon ng partner na, yes.
kasama mo habang buhay, yung ganong mga pangarap? Actually, pangarap ko din naman yun talaga, yung magkakaroon ako ng kapartner na hindi lang sasamahan ako kasi may mga personal interest. Di ba? Yung sabi ko nga yung, kumbaga parang, kung sasamahan niya ako sa hirap at ginhawa, I mean, magtutulungan kami, kung paano i-asenso yung buhay, yung mga ganun. Kasi marami din naman ako na-encounter ng mga lalaki na parang, pag nakuha na yung gusto, wala na. Parang, yun lang. Parang hindi seryoso. So, Hindi mo gusto pa ko, naramdaman yung talagang true love na parang hindi pa. dahil sa'yo, kaya siya nasa'yo, dahil Oo. hindi dahil sa pera, dahil sa Wala pa. tagumpay Yun ang mo. hinahanap ko talaga. Wala pa akong makita. Sana bukas mayroon na. Wow, why not, di ba? Di ba? Malay mo nakikinig pala sa atin ngayon tapos biglang dumating, di ba? O basta sa amin na exclusive ha, pag dumating yan sa buhay mo. Ikaw ang unang makakaalam. Promise sabihin ko sa'yo. yan, ha? Pero balikan natin yung time na, di ba, nagbalik cart ka. Di ba, yung parang kariton. Yes, ito na nga. Yung parisan ko din naman sa Pasay, ayun talaga yung akin. Nagkaroon din ako ng problema kasi nung kailan lang, siguro pwede ko naman to ikwento, Oo, di ba? oo. Nung kailan lang, di ba, nakulong ako dahil yung business ko non-compliant sa SSS. Bigla akong may warrant doon. Nagulat ako. Tapos, syempre, may warrant ako, nakulong ako. So, nag-bill ako. Tapos, humingi ako ng advice sa kakilala kong lawyer. Ang sabi niya sa akin, makipag-settle ka. Kasi ayaw ko din na may kaso kasi na-stress ako. Ngayon, ginawa ko naman yung paraan para matapos na. So, dismiss naman yung kaso. Kumbaga, parang kinikwento ko na lang. Oo. Ang nangyari, nung paglabas ko, pumunta ako sa kanila, nakipag-settle ako. So, na-settle ko na. Nung 26, gumawa sila ng affidavit of desistance. Tapos, na-dismiss na ng judge yung kaso ko dito sa Quezon City. So, okay na. Kaya ganun yung man nangyari. Tapos, yung parisan ko na yan, matagal ko na yan dineclare na bankrupt kasi lugi na talaga. Simula na wala yung trending, nagsarahan yung mga parisan, tapos ang dami naging basyo, naka-apekto din talaga. Ang ginawa ko, para tuloy pa rin yung pares, para may diskarte pa rin ako, nagpagawa ngayon ako ng cart. Sa cart muna, para wala masyadong obligasyon. Kasi pag cart lang, gasolina lang, din kasamang bantay. So yun lang, palit-palitan. Hindi ka Wala na masyadong... upa, wala na yung mga ganun-ganun. Oo, wala nang mga yung mga iniisip mo na mga manpower na gano'n, hindi mo na isipin. So, kaya mayroon akong cart ngayon talaga. Yung nakikita sa Facebook kasi nagtitrending na pinupost ko. So, totoo yun. Cart ko talaga yun. Kamusta ka ngayon? Okay naman. At saka, plano ko rin ulit buksan yung bago kong canteen. Pero mas maliit na. Paliliitin ko na. Kasi marami din nang nagsasuggest sa akin ng mga friend na sayang yung nasimulan kong Oo nga. pangalan. Kaya sabi ko, kasi kahit maraming basher, may mga customer din naman talaga na sinasadya talaga para puntahan yung parisan ko para matikman hanggang ngayon. Kaya nakakapanghinayang din. Kaya plano ko talaga magbukas ako ulit doon. Anong lesson mo sa mga nag-bash sa'yo? Anong natutunan mo dyan? Ang mga natutunan ko sa bashing, pero hindi naman ako masyadong apektado sa kanila. Sabi ko, as long as na wala akong ginagawang masama, sila kasi pag nagsalita, below the belt, alam mo yung pati yung pagkatao, pag nagsalita sila, akala mo yung hawak na nila yung buhay mo. Sabi ko, parang kasama na rin yung inggit doon. Pero sabi ko, pagka-basher kasi wala namang ambag yan sa buhay ko eh. Kumbaga parang, pag nagkaroon ako nagutom ako, kulang ako ng pambili ng bigas, hindi naman ako mabibigyan ng mga yan eh. Ikaw pa rin yung gagawa ng paraan para makakain ka. Kaya ini-ignore ko na lang. Yun ang mga natutunan ko. Ano yung pinakamasakit na pangbabash na nakuha mo na talagang gusto mong sagutin? Yung laitin ka na buong pagkatao mo tapos parang nakarma ka na, yung mga ganyan. Sabi ko, bakit ako makakarma? Wala naman akong ginagawang masama. Sino bang mas masama? Ikaw na wala ka nang ginawa, kundi husgahan ako, hindi naman kita kilala. O ako, naghahanap buhay ako, gumagawa ako ng patas, marami ako natutulungan. Siguro naman hindi yun masama. Ang nagawa ko lang naman na medyo nagalit sila yung hindi ako nagpa-picture. Tapos, binati ko ng happy birthday na lilipas din yan. Doon sila nagalit. Kumbaga parang ginawa nilang big deal, di ba? Ipagpalagay mo nga kung nagpa-picture ako sa'yo, tapos anong ginawa mo sa picture ko, pinost mo. Ano ang caption mo? Baklang tikbalang, baklang ganyan, o mga ganyang caption. Kaya, Ay, sakit useless naman din yun. naman, di ba? Oo. Ano mo ba yung picture ko? Oo. Pero Diba? anong nag-udyok sa'yo na sabihin, lilipas din yan? Yung lilipas din yan, kasi nanood ako dati sa isang comedy bar dito sa Quezon City. Doon ko yan nagaya, may nagpabati na binati nilang lilipas niya. Parang joke lang sana yon. Parang cute comment Oo, sana yon. Pero kaya lang iba yung ang- naging take Iba yung out. naging dating, Oo. iba yung naging dating sa sa mga tao. Oo. Kumbaga, joke lang talaga yun dapat. Nagaya ko lang din yun, hindi ako ang original nun kasi ginaya ko lang. Kaya lang, Oo. sa akin siya sumikat. Oo. Doon ako nabas ng
Ng bongga talaga. Tapos yun pa yung naging dahilan kung bakit ka nakatanggap ng mga pambabash. Oo, basta ang daming basher. Pero buti nga ngayon, hindi na masyadong marami. Nung una talaga, sobrang dami. Sige, kung meron kang basher, meron ka naman siguro mga taong kinukuhanan ng inspirasyon, yung kung saan ka humuhugot ng lakas. Sino yon? Siyempre, family, mother, mga kapatid, mga pamangkin. So, di ba, kaya nga, tapos siyempre sa sarili ko na rin para kahit papano, mayroon din ako in the future. Kaya kayod ako ng kayod hanggat kaya ko pa. Kasi kailan pa ba ako kakayod pag hindi ko na kaya, di ba? So hanggat ngayon maaari, dumidiskarte talaga ako ng laban lang ng laban. Kasi sabi ko, ang problema lang yan. Pag sinukuan mo yan, hindi mo makakamit yung pangarap mo kasi sinukuan mo. Di ba katulad niya nang nasa tulay ako, nakaahon nga ako doon eh. So ngayon pa ba na parang hindi na ako mahirapan magsimula? So Proud yun. ka pa sa sarili mo kahit papano. Kasi syempre, di ba, yung buong pamilya mo parang inangat mo. No? Kahit papano, binigyan mo sila ng tulong. Oo, Ikaw talaga yung nag-succeed. Nakatulong talaga. Kasi alam mo ba, Miss Vicky, ang tagal na panahon na hindi talaga ako nakatulong sa magulang ko nung kahirapan ko sa buhay. Kasi hindi nila alam yung laban ko eh. Kasi wala akong cellphone, tapos wala akong contact sa kanila. Ang tagal na panahon. Di ba, palaboy-laboy nga ako. So, nung time na nagkaroon ako, sila talaga yung unang naisip ko. Yung nanay ko, kinuha ko nga galing ng probinsya. Tapos tinayuan ko pa siya ng tindahan. Kaya lang yung nanay ko kasi may edad na 75, mahina na din yung pandinig, kailangan niya talaga ng kasama lagi. Tapos yung mother ko, nung nagawa na yung bahay ko sa Cavite, dalawa sana kami doon. Ayaw niya doon tumira kasi hindi siya nasanay. Oo. Nananakit daw yung ganito niya, kain tulog lang kasi siya. Sabi ko, ako na yung magtatrabaho, kaya ko naman. Sabi niya, ayaw ko ng ganitong buhay. Sabi niya, maaga ako dito mamamatay pag ganito. Kaya ako naman, support na lang. Kung saan siya masaya, supportahan ko na lang. So, nandun siya ngayon sa probinsya kasi may mga apo siya doon, mga pamangkin ko, nalilibang-libang siya. At saka may nag-aalaga sa kanya. Ano gusto mong sabihin sa mga nagsusupport sa'yo? Alam mo, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Kasi alam mo, sa kabila ng maraming bashers, marami din naman talaga na intindihan ako at sumusuporta pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyo. Pati na din sa mga bashers, salamat kasi tumataas yung engagement ko sa Facebook. Dahil sa comment nyo. So may naitulong pa rin kayo sa akin, di ba? So yun lang, enjoy lang natin yung buhay. Wag natin masyadong seryosohin. Diwata, maraming salamat sa lahat ng pagbahagi mo sa amin ng mga leksyon na natutunan mo. Thank you talaga. Maraming Nandito ka salamat sa Good din po News. sa inyo, Miss Marami. Vicky. At syempre, meron kaming munting alay para sa'yo. Thank you very much. Ay, thank you Yan. po. Welcome back. Thank you. At ito, thank you. Thank you. Ayan. Ayan, may pakik pa. O, di ba? Ayan. So, welcome back. Buti walang makalagay, lilipas din. Hindi, laban lang ng laban. Yes, alam mo, Diba? palaban naman talaga ako. Kaya ilaban lang ng laban. Bawal sumuko. Oo, kahit na may basher pa man, di ba? Yes, gulang Basta, ng go. thank you. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat.